Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Feed Your Mind Incorporated. Payag ito ni Ombudsman Boying Rimulya tungkol sa papanagutin si VP Sara. Iginiit ni Ombudsman Isos Crispin Rimulya na maaring kasuhan sa mga kasong kriminal si Vice President Sara Duterte kahit siya ay kasalukuyang nanunungkulan. Ayon kay Rimulya, batay sa naunang pananaw ng Department of Justice, tanging ang nakaupong Pangulo lamang ang may immunity from suit. Kaya ang isang Vice Presidente ay pwedeng idemanda at papanagutin sa ilalim ng batas, hiwalay pa sa usapin ng impeachment. Ito yung payag niya. Kasi ang alam ko, po opinion niya ito as ombudsman. Ang alam ko, ang immunity sa sitting president lang. Pwede idemanda at pwedeng kasuhan at dapat panagutin kahit nakaupong vice president. O, sige, kasuhan nyo na. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 1,400 ang nag-react, 1,200 ang tumatawa, 121 ang galit, 33 lang ang nag-like. So, halos wala nang maniwalang tao kay Ombudsman Boying Rimulya based on this. Wala pang 1% yung nag-like sa kanya. And then, comments. So, tayo sa mga comments. Alex Banasan, kilala ko ito. Classmate ko. Sabi niya, dami mo pautot, bend the law. Alexander Ordoño, tanggala, talaga lakas ng trip mo, Boying. Ikaw ang nagsabi, pwede naman, bend the law. RJ Dima, bilisan mo, bata, 2028 na. Basta you bend the law for your son's sake. Basta ikaw magsabi, pwede talaga kahit hindi. Okay, so, ito, sinearch ko sa Google kung pwede bang kasuhan ng plunder si VP Sara, sitting president. Ang sabi ng Google, the Office of the Ombudsman can investigate but cannot directly file a criminal case like plunder in the Sandigan Bayan against Vice President Sara Duterte while she is in office, as she is an impeachable officer. She must be removed through impeachment first, though the Ombudsman can investigate and file cases against her co-accused. Okay. The 1987 Constitution designates the Vice President as an impeachable official, requiring removal from office by a Congress before criminal prosecution can proceed in court. Yun po ang nakalagay sa Constitution at pati yung Ombudsman Act. One time may nabasa akong post ni Attorney Rowena Guanzon na yung mga isinampang kaso laban kay VP Sara sa ombudsman, yung mga plunder na yan, pang ano lang yan, pang propaganda lang, sabi, walang epekto yan kay VP Sara. Kasi nakalagay sa Ombudsman Act, nakalagay sa Constitution, sabi ni Attorney Guanzon, hindi mo sampahan ng kaso sa isang sitting Vice President, hintayin mo munang matanggal. Yan ang sabi ni Attorney Guanzon. Pananaw ni Boying, pwede na daw. I don't know kung sasambahan ba nila. Anyway, pananaw pa man lang niya yan. Kaya tingnan natin. Talagang atat na atat nilang kasuhan si VP Sara. Malala ko yung grade threat. Last 2024 pa yun ang alam ko eh. Yung nagsabi siya na kung may mangyari sa akin, kung gurgurin ako, meron na rin akong nakontak na tao maggurgur sa kanila, yung tatlo. President, First Lady, and Martin Romualdez. So, inimbestigahan yun ng NBI. Ang NBI nagsampa na ng parang reklamo sa piskalya. That was 2024 pa. Bakit ngayon ang piskal hindi pa naglalabas ng resolusyon kung ibasura ba yung reklamo ng NBI or iakyat sa korte? Yan ang tanong ko eh. Sabi lang ng DOJ na for final review na daw ng DOJ, ng Prosecution Office, yung reklamo na yun. Bakit hanggang ngayon wala pa?
Matagal na yun ah. Eh, alam ko, yung mga ganyan, pag magsampa ka ng reklamo sa piskalya, nasa ano lang yan, 1 to 3 months. O pinakamatagal, 6 months. Mayroon ng resolusyon. Yung kay Tatay Digong yung isinampa ni Franz Castro na grave threat laban kay Tatay Digong. 1 month lang, sobra 1 month, may resolution niya, ibinasura. Eh bakit? Itong piskalya ngayon, I don't know kung sa basta Metro Manila, Manila na Prosecutor's Office, mag 2 years na, wala pa rin silang resolusyon. Ibig sabihin, nag-iisip din yung Prosecutor's Service. At para sa akin, ang tingin ko, mga karamihan sa nasa Prosecution Service, matitino. Hindi sila basta nadidiktahan. Oh, may kaso na sana ngayon si BP Sara. Baka, ito, opinion ko lang ayaw i-dismiss ng prosecutor yung reklamo, baka pag-initan sila ng administration. Ayaw din nilang iakyat kung iakyat man nila sa korte, eh baka nakikita nila labag sa batas. Dahil nga, nakalagay sa konstitusyon, nakalagay sa Ombudsman Act. So, I don't know kung saan nanggagaling yung basihan ni Ombudsman Rimulya na pwedeng kasuhan ang Vice President kahit nakaupo pa siya, kahit wala pang conviction sa impeachment.